Dumating ang isa sa kinakatakutan ng mga nanay na mangyari sa anak nila sa paaralan. Ang mabuli ito at magbunga pa ng pagtatangka ng bata na kunin ang sariling buhay. Ano ang tulong na magagawa ng batas para sa kalagayan ni Betty? Narito ang kanyang kwento. Ang ina ng bata ay narito ngayon po sa Kaitayanan Action para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan. Hingi po sana ako sa inyo po ng payo sa nangyari po sa anak ko. Sa group chat po kasi siya nag-start na meron silang gagawin na activity, pero nakakaramdam na kasi yung anak ko na inaasar na siya. May tinanong po kasi yung anak ko na isa niya kaklase, tapos biglang sumasagot yung nangaasar sa kanya, kung gusto mo ikaw na lang mag-guard, wahahaha. May mga action kasi na sa emoji na puro tawa. Tapos yun na yung nag-trigger sa kanya, yung sinabihan siya, natalon ka nga. Kasi that time po kasi, nakabutkas po dahil may bali po yung paa niya eh. So sobrang offended po para sa kanya yung nangyari. Then yung nagsumbong sa akin yung anak ko, ang sabi ko naman sa kanya na hayaan na lang muna yan kasi kailangan, mga bagong kaklase mo siya eh. Kasi na-diagnose na po kasi yung anak ko ng with bipolar disorder ng year 2021. Pero naging okay po siya as normal talaga siya after po yun. With honors pa nga po siya nung 4th year high school. Napapansin ko na po after po yun, nagdiba na po yung behavior niya. Hindi na po siya nakakatulog. Tapos lagi po siyang galit, lagi na po siyang irritable. Then hanggang sa kung ano-ano na po yung naiisip niya, na nag-slash na rin po kasi siya eh. Out of control na po yung kilos niya, na bigla siyang aalis. Ang nangyari naman po kasi dun sa may school niya, napag-guidance naman po yung mga nabully sa kanya. Napag-guidance. Paano nalaman ng school? Nagreklamo ka? Nagreklamo po ako. Kasi iba na po yung naging effect po sa anak ko po eh. Ang problem po, hindi naman po pumunta yung nanay tsaka yung bata. Kaya yung anak ko sobrang nagsabi niya, maayaw talaga nila mag-sorry. Yun lang naman po talaga yung gusto sanang na mangyari na anak ko. Ang nangyari na lang po yun, pumunta po ako dun sa barangay. So, unang-una, Betty, maraming salamat na Opo. naglakas loob ka at sinabi mo yung storya. Napakahirap sabihin ng Opo. storya, especially if it's very personal. But Opo. number one, ang bullying has happened since time immemorial. Ang dami nating batas, it keeps happening. So if we don't talk about it, it will keep happening. So let me start dun muna sa nasabi mo na, no? So ayon sa batas, lahat ng schools, elementary at high school, public and private, ay kailangan po ay may mekanismo para sa anti-bullying at may mekanismo pag may nag-complain. And yung mismong batas ay may mga minimum guidelines na dapat meron yan. So you can actually complain sa school. You don't have to go out of the school pa. Kasi Kuya Boy, yung cases like this, iba-iba yung aspeto. One is medical. Secondly is the legal. At dun kami magbibigay ng advice sa'yo. At kasama sa legal yung administrative. Meaning, sino ba dapat ang nag-minister or nag-administer, which is the school. And alam ko, naghahanap ka ng solusyon. Opo. Diba? Actually, Kuya Alan, nagpatawag po ulit yung school eh. Tapos nagharap din po kami ng nanay. O, ano nangyari? Ang nangyari naman po, nagharap kami ng nanay, siya pa po kasi yung matapang. Ang gusto ko lang sanang mangyari doon, yung nasa guidance kami sana, is ano man lang yung humingi na pasensya para sa anak niya. But kaya ako tinatanong anong nangyari doon, kasi hindi lang obligasyon ng school pagharapin kayo. Kasi dahil nga may mekanismo sila ang magsasabi dapat. So after nyo pinagharap, anong ginawa ng school? Yung time po kasi na pinalabas ako ng guidance, tapos yun ang kinausap, yung nanay. Then pagpasok ko po doon, biglang humingi ng sorry. Pero ramdam mo naman talaga na na talagang wala siyang kasing sincere. Kaya... Yeah, but yun nga ang point dito, no? Opo. Yung irrelevant kung feeling mo, for me, Opo. irrelevant kung feeling mo, sorry o hindi. But in this case nga, it's the mechanism ng anti-bullying eh. So if it happened once, and it was explained to them, and they will say sorry,
nagawa nung school yung obligasyon nila, di ba? Hindi obligasyon kasi ng school to make you feel na sincere yun eh. I think pag anak, and then may nangyayari, you really want to be mad at someone. Whether talikuran mo muna o pa sa Diyos mo kung sincere sila o hindi. Di ba? Kasi ibang usapan yun eh. Di ba? Kasi ang primary naman sa'yo ngayon, gumaling yung anak mo eh. Opo. Di ba? Then on the medical side, di ba, kung may matutulong kami, alam namin na mahabang usapan to, magastos, etc. But one thing we can do is to help you with the medical, di ba? In the situation ngayon na hinaharap mo, siguro pwede kang ayoko naman gamitin yung salitang move on kasi parang Opo. parang ang dating Dinidiminish yung oo, suffering. hindi move on. Oo. Pero ang gusto ko sabihin is, sa ngayon, pansamantala, dahil hindi naman magkakaharapan yung mga bata, dahil ang anak mo ay nagpapagaling pa, no? Pwede siguro yung energy mo, katulad ng sinabi ni Alan, ibuhos mo dun sa kung anong maitutulong mo sa anak mo at kung ano din maitutulong namin. And then, when the right time comes, pag sinabi sa inyo ng doktor na baka ngayon pwede mo ipaliwanag sa anak mo na nagsusorry na sa akin, kay mami, pero pagaling mo, willing silang humarap sa'yo at mag-sorry din sa'yo. Yun po. Because I feel that ang paniniwala mo is yung decline ng anak mo is talagang yun ang trigger eh, no? Opo. And as mothers, kahit anong gawin natin, sometimes it's out of our control. But hindi tayo titigil Opo. hanggang maayos yung anak natin, Opo, di ba? opo. Kaya naintindihan ko, nakikinig lang naman ako sa payo ni Alan. Wala naman ako idadagdag dahil tama naman ang sinabi niya. But for your sake, to be the best possible mother that your child needs now, rely ka talaga dito sa mga professionals and give your daughter all the love and support that she needs. I want you to have that hope na yung intellectual capacity ng anak mo, nandun. She's an honor student. Nandun naman siya sa experts ngayon. So, pag-aangin mo din yung burden na dala mo. I agree. Ang ibig niya sabihin, Thank you next po. step. Sakit po kasi sa loob na araw-araw. Halos yung naririnig mo palagi sa anak mo na gusto niya nang mawala sa mundo kasi yung sakit, habang buhay na kasing sakit niya eh. Kaya hindi niya sure kung makakatapos ba siya or makakapagtrabaho. Parang sirang-sira na, parang ganun po. Kaya yung po sana yung gusto ko sana mangyari yung mapa-psychotherapy po talaga siya or counseling. Tutulong kami sa aspect na yun. No? And huwag ka mawawala ng pag-asa. Salamat po, Kuya Alan. Salamat po, Ate Pia and Tito Boy. Thank you po. Matapos ang pagdulog ni alias Betty sa ating programa, sinamahan natin siyang sunduin ang kanyang anak na kalalabas lang sa ospital at binigyan din natin sila ng maliit na pangkabuhayan upang makatulong sa kanilang gastusin. Kamakailan, muling kinamusta ng Cayetano in Action with Boy Abunda si alias Betty at ang kanyang anak at sinamahan sila sa BioSafe Center, isang private clinic sa Quezon City. Dito ay nagkaroon ng masinsinang check-up ang anak ni Betty kay Dr. Ernest Francis Nora, isang integrative medicine at psychiatry specialist. Mukha po talaga siyang nagkaroon ng depression na naging malala, kaya nagkaroon na ng psychotic features. Dahil sa kagustuhan din ni Dr. Nora na gumaling ang anak ni Betty, sasagutin na raw niya ng libre ang gamutan nito. Kaya ang sabi ko, bukod sa gamutan ay mag-start tayo ng psychotherapy. At yan po ay gagawin natin libre na lang. It would take time. It's going to be a process. But marami naman po akong naging pasyente na naging successful. Meron akong doktor. May abogado na. Kahit ganun ang naging sakit. Psychotherapy will be one of our treatment na gagawin po sa kanya. Bukod sa gamutan. Eventually po, as much as possible, babawasan natin kasi bata pa siya. Labis na ikinatuwa naman ni Betty nang malaman niyang libre na ang magiging gamutan ng kanyang anak. Parang grabe pa talaga yung blessings na isang napakagaling na doktor. Tapos, yun ang biglang na-mention na sabi sa anak ko na hayaan mo, hindi ka namin pababayaan. Nakakatuwa po talaga. Sobrang thankful talaga ako kay Doc. At the same time din po sa inyo po. Nakikita ko yung mukha niya, tuwang-tuwa. Yung anak ko kasi talaga, gusto niya rin talaga maging okay. Bumalik yung dating siya. Malaking tulong kasi
kasi una-una si LA po talaga. Dahil po sa tulong niyo po talaga lahat. And lalo na po ngayon na nagkaroon ng doktor. Sobrang hindi ko malaman yung nararamdaman ko. Sobrang blessing. Hangad ni na Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy at lang ang lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang paggaling ng anak ni Betty. Kasama na rito ang aming dasal na bumuti rin ang kalagayan ng lahat ng mga kababayan nating may mental health condition. Kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, maraming salamat po talaga sa inyo po. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako makaramdam ng may pag-asa pa pala ko na magiging okay as normal na sana talaga. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.